Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang The Bricklayer. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang hitman na nagngangalang Victor Radek, na palihim na nakipagpulong sa isang German reporter na si Greta Becker, tungkol sa ilang confidential na dokumento ng CIA na kanyang natagpuan. Ipinakita ni Radek kay Greta ang mga dokumento at larawang ito, at tuwang-tuwa siya sa posibilidad na mailantad ang isang iskandalo ng CIA. Iminungkahi niya na kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang telepono. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang hinugot ni Radek ang kanyang baril. Nalito si Greta tungkol sa kanyang pagtraidor, ngunit pinatay siya ni Radek. Kumalat ang balita tungkol sa pagpaslang ng CIA sa mga reporters, upang itago ang isang pagsasabwatan. Nagdulot ito ng malawakang protesta sa Greece, lalo na dahil ito ang ikatlong katulad na pagpatay sa isang buwan. Ang Greek Foreign Minister na si Kostas ay nagkomento sa sitwasyon, at hiniling na wakasan ang hindi napipigilang pagkilos ng CIA sa Europa. Samantala sa Langley, ang CIA agent na si Kate Bannon, ay nasa kaso ng mga pagpatay na ito. Sinuri niya at ng isang kasamahan ang CCTV footage, mula sa malapit sa hotel kung saan natagpuan si Greta, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Nang gabing iyon, si Kate ay nagtatrabaho ng mag-isa, at muling sinisiyasat ang video footage. Nakilala niya si Radek at agad na ipinaalam sa kanyang boss, na si CIA Director O'Malley. Natigilan siya nang makita si Radek, na pinaniniwala ang patay na, ng mahigit 18 buwan. Tiniyak ni O'Malley na hindi ito ibinahagi ni Kate sa sinuman, ibinunyag niya na si Radek ay isang secret CIA agent, na naka-embed sa Greek at Russian mafia. Ang handler ni Radek ay ang sikat na CIA agent na si Steve Vail, na ngayon ay nagretiro at nagtatrabaho bilang isang bricklayer. Samantala sa kanyang construction site, si Vail ay umakyat sa bubong, upang ayusin ang isang lumang pader. Pagkatapos ng trabaho, habang kumakain ng tanghalian, nakasalubong niya sina O'Malley at Kate, at hindi siya nasisiyahan na makita sila. Sinabihan siya ni Kate tungkol sa blackmail laban sa CIA, at sa mga pagpatay na nauugnay kay Radek. Si Vail ay may pag-aalinlangan, alam niyang si Radek ay mapanganib, ngunit hindi isang mamamatay tao, at nakita niyang namatay si Radek. Ipinaalam ni O'Malley kay Vail ang tungkol sa isang trabahong natapos ni Radek, na kinasangkutan ng pagpatay ng isang Russian smuggler, na may pag-aproba ng CIA. Ang ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen ni Greta, kasama ang isang larawan, ay nagpapatunay sa pagkakasangkot ni Radek. Ipinahayag ni O'Malley ang kanyang pag-aalala tungkol sa buong sitwasyon, at inutusan niya sina Vail at Kate na maglakbay sa Greece upang harapin si Radek. Parehong tutol sina Kate at Vail sa ideya na isama si Kate sa operasyon, ngunit iginiit ni O'Malley na sila lamang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Radek. Binigyang diin ni O'Malley na ang operasyong ito ay hindi opisyal, at nangangailangan ang dalawa na mag-navigate sa paligid ng parehong mga awtoridad ng Greece at Interpol. Binalaan ni O'Malley si Vail na tanggapin ang misyon, na nagmumungkahi na maaaring siya ang susunod na target ni Radek. Gayunpaman, tumanggi si Vail at pinayuhan si O'Malley na pangasiwaan ang sarili niyang problema. Pagbalik niya sa kanyang trabaho sa construction, naalala ni Vail ang kanyang malapit na relasyon sa pamilya ni Radek. Biglang binaril si Vail at nagmamadali siyang humanap ng mapagtaguan, habang sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril sa kanya. Mabilis niyang nilagyan ng benda ang kanyang sugat, at saka bumaba sa isa pang rooftop. Dalawang lalaki ang lumitaw at hinahanap siya, ngunit tinambangan ni Vail at natalo ang isa. Nakipag-away siya sa pangalawang salarin, na iniiwasan ang mga hampas mula sa isang bakal, at kalaunan ay nadaig siya. Muling sinaksak ng lalaki si Vail, ngunit inatake siya ni Vail gamit ang kanyang tape measure. Habang papalapit ang isa pang gunman, paulit-ulit siyang sinaksak ni Vail. Nagpupumiglas ang dalawa, at muntik nang mahulog sa bubong. Sa kalaunan ay inamin ng lalaki, na si Radek ang nagpadala sa kanila. Pinilit siya ni Vail papunta sa elevator platform, at habang sinusubukan niyang umakyat pabalik, nahulog si Vail sa platform. Nagpatuloy ang kanilang laban, na naging sanhi ng pagkasira ng elevator. Sa kabutihang palad, nakaalis si Vail bago bumagsak ang elevator. Kumbinsido na ngayon, pumayag si Vail na isagawa ang misyon. Naghahanda na sila ni Kate na umalis. Binalaan ni Vail si Kate na wag siyang pakialaman, dahil balak niyang patayin si Radek ng mag-isa, ngunit binaliwala ni Kate ang kanyang sinabi.
Sa kabila ng pagiging una niyang field mission, sabik si Kate na suriin ang bawat detalye, ngunit hindi siya pinansin ni Vale, at inilagay ang kanyang earphones at natulog. Nang maglaon, sinuri ni Kate ang mga detalye ng misyon sa kanyang laptop. Doon ay natuklasan niya ang mga larawan ng buntis na asawa ni Redek at ng kanilang anak na babae, na kapwa pinaslang ng kakilakilabot. Pagdating sa Greece, nangolekta sila ng kotse mula sa isang tago na pasilidad ng CIA. Hindi inaasahang binago ni Vale ang kanilang nakaplanong ruta, dinala sila sa isang bodega kung saan muli niyang nakasama si Patricio, isang matandang kasama mula sa kanyang mga araw ng serbisyo. Hindi nasisiyahan si Kate sa biglaang pagbabago sa mga plano, ngunit ipinaalala ni Vale sa kanya na bahagi siya ng kanyang misyon. Tinulungan sila ni Patricio sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong pagkakakilanlan, kung saan si Kate ay ipinalalagay bilang asawa ni Vale, at nagbibigay sa kanila ng mga armas. Nagpalit sila ng bagong damit, at tumanggap ng Mercedes-Benz para imaneho. Kinabukasan, dumating sila sa Greece at nag-check-in sa isang marangyang silid ng hotel. Iminungkahi ni Vale na mag-shower si Kate, ngunit pagbalik niya, hindi na niya matagpuan si Vale. Pumunta si Vale sa isang simbahan upang magsindi ng kandila, at maingat na naglagay ng listening device doon. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang upscale social event, nakatagpo ang kanyang dating kasamahan sa CIA na si Ty Delson. Binalaan siya ni Ty na hinahabol pa rin siya ng ahensya, ngunit nagbago ang kanyang tono nang nalaman niyang ipinadala siya ni O'Malley. Ipinaalam ni Vale kay Ty ang tungkol sa hindi inaasahang pagbabalik ni Redek, ang sensitibong impormasyon na mayroon siya, at ang kanyang intensyon na hulihin ito. Nagtanong si Vale tungkol sa isang kakilala nila ni Redek, nalaman niya na ang lalaki ngayon ay nagmamay-ari ng isang club. Dumiretso doon si Vale para harapin ang may-ari na si Dennis Stefano, at agad siyang tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Redek. Itinanggi ni Dennis ang pag-iral ni Redek, ngunit hinala ni Vale na maaaring si Redek talaga ang kumokontrol ng club. Ipinagpatuloy ni Dennis na wala na si Redek, at inanyayahan si Vale na maupo at uminom. Gayunpaman, mabilis na inatake ni Vale ang isang gwardya gamit ang kanyang baso, at nangyari ang isang mabangis na labanan. Walang kahirap-hirap na tinalo sila ni Vale at nagdulot ito ng barilan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kate sakay ng kotse at niligtas si Vale. Pinagalitan niya si Vale dahil sa pag-abandona sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Vale na natuklasan niya ang tracking device ni Kate, at sa gitna ng kaguluhan, itinanim ito kay Dennis upang malaman ang mga galaw ni Redek. Gayunpaman, iginiit ni Kate ang buong paliwanag ni Vale, tungkol sa nakaraan nila ni Redek. Sa wakas ay ikinwento ni Vale, na pagkatapos ng huling assignment ni Redek, ang kanyang pamilya ay brutal na pinaslang, na nagtulak sa kanya na sisihin ang CIA at nagsimula ng isang paghihiganti. Inatasan si Vale na patayin si Redek, at buong akala niya ay nagtagumpay siya, hanggang sa lumitaw si Redek kamakailan. Nang maglaon, nakakuha ang CIA ng isang video mula kay Redek, na humihingi ng $100 million, o maglalabas siya ng sensitibong impormasyon ng CIA. Nahanap ni Vale at Kate ang bahay ni Dennis, at pumasok sila pagkatapos niyang umalis, naghahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Redek. Habang sinusuri ni Kate ang laptop at mga papel ni Redek, natuklasan ni Vale ang isang hindi magandang pagkagawa na seksyon sa isang haligi, na nagsiwalat ng isang nakatagong lugar. Sa loob, nakita nila ang cellphone ni Greta at mga pahiwatig, tungkol sa susunod na biktima ni Redek. Biglang may narinig silang pumasok kaya mabilis silang nagtago. Naalerto ng isang bahing ang gwardya, at naglabas ito ng kanyang baril, ngunit tinambangan siya ni Vale. Ang gwardya ay nagpapatunay na isang mabigat na kalaban, sa simula ay dinaig si Vale, at pagkatapos ay nakipag-away pareho kina Vale at Kate. Pagkatapos ay hinamon si Vale ng gwardya sa isang labanan ng kutsilyo. Matindi ang sagupaan nila, hanggang sa madaig si Vale at mabigti ng sinturon. Ngunit desperado na sinaksak ni Vale ang gwardya sa leeg. Si Kate ay halatang nabalisa sa kanyang pag-aalinlangan sa laban. Ngunit inaliw siya ni Vale, na nagsabi sa kanya na pahalagahan ang human emotions, dahil maaaring mawala ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ilang saglit pa, nakatanggap si Vale ng mensahe mula kay Patricio, tungkol sa kinaroroonan ng susunod na target ni Redek. Nakarating sila sa isang maliit na bayan, at pinagmamasdan ang target na casual na nagkakape, kasama si Patricio na nakaupo sa malapit. Iminungkahi ni Kate na balaan ang target, ngunit gustong gamitin siya ni Vale bilang pain.
Sa sandaling ito, tumawag si Redek kay Vale. Dito napag-alaman na hindi kayang patayin ni Vale si Redek noon, at hinayaan siyang makatakas, sa kondisyon na tuluyan siyang mawawala. Ipinaliwanag ni Redek na ang kanyang pagkakalantad sa mga Russians, na humantong sa pagkamatay ng kanyang pamilya, ay kagagawan ng CIA. Pinagmamasdan ni Vale ang karamihan, at napansin ng isang lalaking matingkad ang pananamit, at sinimulan niya itong sundan. Sinubukan ni Vale na pigilan si Redek sa kanyang misyon na maghiganti, ngunit binalaan siya ni Redek na umatras para sa kaligtasan ni Kate. Nang maabutan ni Vale ang lalaki, napagtanto niyang hindi ito si Redek. Biglang lumitaw si Redek, binaril ang isang journalist, at tumakas sakay ng isang motorsiklo. Binaril ni Vale ang mga gulong ng motorsiklo, na nagdulot ng pag-crash, ngunit nakatakas si Redek sa pagitan ng mga gusali. Nakahanap si Patricio ng isang tablet sa bike, at nagpasya silang suriin. Nakita nila doon ang larawan ni Luis Delgado, ang Cuban ambassador to the UN. Iminungkahi ni Kate na iulat ito, ngunit hinimok ni Vale ang pag-iingat, dahil naghinala si Vale na si O'Malley, na nag-atas sa kanila sa misyong ito, ay maaaring ang insider ni Redek. Binalaan niya si Kate laban sa pagtitiwala sa sinuman sa CIA, ngunit nahirapan si Kate sa ideyang ito, at sinagot ang tawag mula kay O'Malley. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, binisita ni Vale si Ty. Ipinaalam ni Ty sa kanya na itinigil ni Costas ang lahat ng aktibidad ng CIA sa Greece, at planong ibunyag sa publiko ang mga natuklasan ng kanyang pagsisiyasat. Ibinahagi ni Vale na nakita niya si Redek, at ang kanyang hinala sa pagkakanulo sa CIA. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Ty ang ahensya, na nagmumungkahi na sinira ni Redek ang kanilang kasunduan. Nakaramdam ng personal na pagtatraidor si Vale, naalala ang paghihintay niya kay Ty na samahan siya noong nakalipas na mga taon, ngunit pinili ni Ty ang kanyang karera kaysa sa kanya. Naalala ni Vale ang isang pagkakataon, nang tumanggi si Redek sa isang utos ng CIA, na patayin ang isang politiko. Nagpayo si Vale laban sa pagtanggi sa ahensya, ngunit nangakong tutulungan si Redek at ang kanyang pamilya, na maghanap ng asylum sa US. Nang maglaon, nagising si Vale sa sofa ni Ty. Ipinaalam ni Ty sa kanya, na natrace nila ang IP address ng ransom video ni Redek. Dahil sa hindi makapagpadala ng team, nagpasya si Vale na pumunta mag-isa. Determinado siyang pigilan ang kanyang dating kaibigan, mula sa isang mapanirang wakas. Balik sa hotel, si Kate na pinagtagpi-tagpi ang sitwasyon, ay hinarap si Vale, nalaman niya ang tungkol sa tawag nila ni Redek. Tinutukan niya ng baril si Vale, at inakusahan siya ng sabwatan. Mabilis na dinasarmahan siya ni Vale, ngunit pagkatapos ng isang nakakapanatag ng ngiti, ibinalik ang baril. Inamin niya ang pakikipag-usap kay Redek, ngunit tiniyak niyang walang sabwatan na nagaganap. Maya-maya, pinanood ng dalawa ang pinagmulan ng video, at nagpas siyang mag-imbestiga. Ang bodega ay mukhang walang laman, ngunit maingat silang pumasok, at nakita nilang nakahanda ang mga armas. Sa opisina, natakot si Vale nang makita ang kanyang kaibigan na si Patricio, na patay na at nakabigkis, na maliwanag na pinahirapan. Sa sobrang galit, si Vale ay biglang hinarap ng isang malaking grupo ng mga armadong umaatake. Inalis niya ang unang umaatake, na nag-trigger ng isang mabangis na shootout. Kinuha ni Kate ang isang bag ng mga pampasabog, at tumakas sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Samantala, si Vale ay nagpasimula ng isang malaking pagsabog na pumatay ng ilang mga kalaban, pagkatapos ay mahusay na binaril ang iba. Naglaban sila at dinaig niya ang mga ito sa kanyang mabilis na mga galaw. Pagkatapos ay hinanap ni Vale si Kate, ngunit napansin niya ang mga laser lights na nakatarget sa kanyang dibdib. Si Dennis na nangunguna sa mga umatake sa kanila, ay humarap sa kanya, nag-alok ng pagpipilian sa pagitan ng pagsuko at kamatayan. Noong una ay lumalaban si Vale, ngunit huminto ito, nang ihayag ni Dennis na nahuli nila si Kate. Maluhaluhang tumuto si Kate na iwan si Vale, ngunit kinumbinsi siya ni Vale na para ito sa ikabubuti ng lahat. Habang tila sumusuko si Vale, bigla niyang ibinato ang mga pampasabog kay Dennis, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na ikinamatay ng mga salarin. Si Kate na nasa kanyang sasakyan, ay napanatag nang makitang lumabas si Vale mula sa apoy na hindi nasasaktan. Habang nasa biyahe, ibinunyag ni Vale na ang politiko kung saan tumanggi si Redek na patayin ay si Costas, na humantong sa pagpatay ng CIA sa pamilya ni Redek. Nagalit sa pagkamatay ni Patricio,
at napagtanto na sumusobra na si Redek sa kapatawaran, nagpasya si Vale na patayin na si Redek ng tuluyan. Samantala, nakatanggap si Kate ng mensahe, na nagsasaad na sumasang-ayon ng ahensya na bayaran ang $100 million na ransom. Nakita ito ni Vale bilang isang pagkakataon para harapin si Redek. Dumating si O'Malley sa Greece, at sa lalong madaling panahon, sina Ty, Vale, at Kate ay nagkakasama. Ibinunyag ni O'Malley na partikular na hiniling ni Redek na si Kate ang maghahatid ng pera, at iginiit na alisin si Vale sa operasyon. Lumabas si Vale sa operasyon, at nilagyan nila si Kate ng flash drive na naglalaman ng $100 million na Bitcoin, at nagplanong hulihin si Redek matapos itong maibigay. Dumating si Kate sa itinalagang lokasyon, at nakahanap ng nakatago na telepono sa ilalim ng phone booth. Sinunod ni Kate ang mga tagubilin hanggang sa makarating sa isang tavern, at pumasok sa isang silid sa likod, kung saan siya ay bigla na lang sinunggaban ni Vale, na sumusubaybay sa kanya. Kinuha ni Vale ang flash drive at inutusan si Kate na umalis, at nagpatuloy sa paglabas ng kanyang baril. Narating ni Vale ang basement, ngunit wala itong katao-tao, maliban sa isang laptop sa isang desk. Ikinonekta niya ang flash drive, at lumabas si Redek sa pamamagitan ng video call, na nagpapahayag ng kanyang kawalan ng tiwala sa CIA. Hinarap siya ni Vale tungkol sa pagkamatay ni Patricio, at nangakong hahanapin si Redek kahit saan man ito nagtatago. Ibinunyag ni Redek na ang kanyang huling target ay si Costas. Wala siyang pakialam sa potensyal na mangyayaring digmaan, dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang tiisin ang kanyang sakit ng mag-isa. Biglang sumara ang pinto ng basement, dahilan para matrap sa loob si Vale. Natuklasan niya ang isang bomba sa ilalim ng mesa, ngunit mabilis na itinulak ito ni Vale sa pader upang maitago ang sarili. Nanginginig ngunit buhay, lumabas si Vale at bahagya itong umiwas na mabangga ni Redek, na nagmamaneho ng isang van. Dumating si Kate sakay ng kotse, at umupo si Vale sa driver's seat, nagsimula ng mabilis na pagtugis sa masikip na lansangan ng lungsod. Tinangka ni Kate na barilin ang mga gulong ng van, ngunit hindi niya ito natamaan. Halos mawala sa paningin nila si Redek, ngunit nag-shortcut si Vale, bumangga sa isang pader hanggang sa van ni Redek, na naging dahilan upang tumagilid ito. Nagmamadali na pinuntahan ni Vale ang van, ngunit nakita niyang wala itong laman, at isinigaw ang pangalan ni Redek sa pagkabigo. Sa ibang lugar, naghahatid ng talumpati si Costas, sa isang political event. Hinanap ni Vale si Redek sa lugar, sa kalaunan ay nakita siyang nakabalat kayo bilang isang cameraman sa isang tower. Bitbit ang isang martilyo, sinugod ni Vale ang tower, habang tinutumbok ni Redek si Costas. Nagawa ni Vale na pabagsakin ang tower, na naging sanhi upang hindi matamaan ni Redek ang target, at bumagsak siya sa lupa. Bago makuha ni Redek ang kanyang baril, dinurog ni Vale ang kanyang kamay. Hawak si Redek habang tinutukan ng baril, nagpahayag si Vale ng panghihinayang sa hindi pagprotekta sa pamilya ni Redek. Ilang sandali pa, binaril ni Vale si Redek habang may dinukot ito sa kanyang jacket. Ngunit napag-alaman na kukunin pala sana ni Redek ang larawan niya, kasama si Vale at ang kanyang pamilya. Biglang binaril ng pulis si Vale, at siya ay bumagsak. Pagkagising sa isang ospital, nakita niya si Kate sa kanyang tabi. Ipinaalam ni Kate sa kanya na nakuha nila ang laptop ni Redek, ngunit wala na ang ransom money. Naroon din si O'Malley, na nagpapakita ng kawalang interes sa nawalang $100 million na Bitcoin. Ang mga lihim ng CIA ay nananatiling hindi naibunyag, at si Costas ay nagpahayag ng pasasalamat sa CIA sa pagligtas sa kanyang buhay. Naghinala si Kate na ang ransom money ay nasa mga kamay ni O'Malley, ngunit tiniyak ni Vale sa kanya na si O'Malley ay haharap sa mga magiging kahihinatnan nito. Makalipas ang ilang gabi, naghahanda si Ty na umalis sa lugar, nang hindi inaasahang lumitaw si Vale sa kanyang apartment, na lubhang ikinagulat niya. Kinabahan na kumuha siya ng maiinom, at iminungkahi na samahan siya ni Vale, ngunit naramdaman ni Vale na may mali. Narinig ni Vale ang mga van na dumarating sa labas, at biglang tinutukan siya ng baril ni Ty. Inamin ni Ty na pinilit siya ni Redek na maging kanyang inside informant. Umalis dala ang kanyang mga bag, lumakad si Ty sa tabi ng isang squad na dumating upang patayin si Vale. Mabilis na inilagay ni Vale ang isang puting pakete sa oven at tumakas sa isang bintana. Sinuri ng isa sa mga lalaki ang oven, na nag-trigger ng isang malaking pagsabog.
Nahuli si Vale sa pagsabog habang tumatakas, at inihagis sa kalye at naglanding malapit kay Ty, na sinusubukang magmaneho palayo. Habang nagmaneho si Ty nang mabilis patungo kay Vale, pumagitna si Kate at binaril si Ty, na naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Malungkot na pinagmasdan ni Vale ang walang buhay na katawan ni Ty. Lumapit si Kate, at sabay silang umalis. Balik sa CIA headquarters, nagulat si O'Malley nang malaman na pinaghihinalaan siya ni Kate ng katiwalian. Sinabi niya kay Kate na mag-impake, na humantong kay Kate na isipin na siya ay na-dismiss. Gayunpaman, nag-alok si O'Malley sa kanya ng promosyon upang pamahalaan ang kanyang sariling mga kaso. Tinanggihan ni Kate ang promosyon, at piniling umalis. Ang eksena ay napunta kay Vale, na bumalik sa kanyang trabaho bilang isang bricklayer, na tila payapa sa kanyang pagbabalik sa isang mas simpleng buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.